Mga kababayan, makinig ng mabuti. Ang SSS ay naglabas ng major 2026 update na direktang makakaapekto sa inyong buwan ng pensyon. Oo, tama ang narinig ninyo. Ang inyong pera na pinag-ipunan sa loob ng maraming taon, maaantala o mai-hold kung hindi ninyo alam ang bagong sistema. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang lahat ng kailangang malaman. Kung paano makukuha ang MySS card, paano hindi ma-hold ang inyong pensyon, at kung magkano talaga ang tataas sa inyong buwan ng benepisyo ngayong taon. Huwag kang aalis bago matapos ang video dahil kung makaligtaan mo ang impormasyong ito, posibleng mawalan ka ng libo-libong piso bawat buwan. Panigurado ang bawat segundo ng video na ito ay makakatipid sao ng pera at problema. Mga kababayan, kung gusto ninyo na lagi kayong unang makakaalam ng mga importanteng updates tungkol sa inyong SSS at pensyon, ito na ang channel para sa inyo. Para sa atin lang, I'll be uploading lahat ng ganitong topics dito. Kaya huwag kayong mahuli. Madali lang, i-click lang ang subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga pinakabagong balita na makakaapekto sa inyong pera at benepisyo. Mga kababayan, makinig kayo ng mabuti dahil ang balitang ito ay direktang nakakaapekto sa inyong buwan ng pensyon at sa paraan ng pagtanggap ninyo ng inyong pera mula sa SSS. Marami sa ating mga lolo, lola, retirado at mga miyembro ng Social Security System ang nagtataka ngayon. Bakit may mga pagbabago? Bakit may bagong patakaran tungkol sa bangko? At totoo bang maaaring ma-hold ang inyong pensyon? Huwag kayong mag-alala. Sa video na ito, ipapaliwanag natin ang lahat ng ito sa pinakamadaling paraan para maintindihan ninyo ng buo kung ano talaga ang nangyayari at kung paano kayo maaapektuhan. Una sa lahat, kailangan nating maunawaan kung bakit nagpalit ang SSS ng sistema. Noon kapag nagpa-pension ka, kailangan mong pumunta pa sa opisina ng SSS mag-enroll ng iyong bank account sa pamamagitan ng kanilang sistema na tinatawag na DM or Disbursement Account Enrollment Module. At pagkatapos ay hintayin na ma-approve ang lahat bago ka makatanggap ng iyong pera. Nakakalito, nakakapagod at nakaka-stress lalo na para sa ating mga nakatatanda. Iyon ang isa sa mga pangunahing problema na gusto ng SSS na ayusin. Kaya ngayong 2026, may malaking pagbabago na dumating. Ang pinaka-importanting pagbabago na kailangan ninyong malaman ay ang tungkol sa MyS Card. Ito ang bagong smart card na inilabas ng SSS at ito ang magiging pangunahing paraan ng pagtanggap ng inyong pensyon at iba pang benepisyo mula sa SSS. Ang SSS card ay hindi lang isang simpleng ID card. Ito ay mayroon ding kakayahan ng isang ATM card na nakalink sa isang bank account. Ibig sabihin nito, kapag natanggap na ninyo ang inyong SSS card, ang lahat ng inyong pension, loans at iba pang benepisyo mula sa SSS ay diretso na ipapadala sa bank account na nakalink doon sa card na iyon. Hindi na kailangan pang pumunta sa opisina, hindi na kailangan pang magpi-mahabang oras. Matatanggap na ninyo ang inyong pera ng mabilis at ligtas. Ngayon, maaaring may nagtatanong, ano ang mangyayari sa aking lumang humid card o pay card? Huwag kayong mag-alala. Ang inyong lumang humid card ay hindi agad mawawala o mabubuwag. Patuloy itong gagamitin para sa inyong mga pangkaraniwan na layunin bilang isang opisyal na SSS identification card. Ngunit ang pagkakaiba ay ang lumang humid card ay hindi na ang pangunahing gagamitin para sa pagtanggap ng pensyon at iba pang benepisyo. Ang bagong MyS Card na ang magiging pangunahin para doon. Kaya kung meron kayong lumang humid na ginagamit na ATM para sa pensyon, iyon ay nananatiling gumagana ngayon. Pero sa hinaharap ang MySSS Card na ang irekomenda ng SSS, isang bagay pa ang dapat ninyong malaman. Sa ilalim ng bagong sistema na ito, hinihingi ng SSS ang inyong pahintulot na ibahagi ang inyong personal na impormasyon sa tatlong entidad. Una, sa SSS mismo. Pangalawa, sa partner bank na inyong pipiliin at pangatlo, sa PHILIS o Philippine Identification System para ma-verify ang inyong pagkakakilanlan. Ito ay para matiyak na ang tamang tao ang nakakatanggap ng tamang benepisyo at para maprotektahan ang seguridad ng inyong pension account. Huwag ito ikabahala. Ito ay bahagi ng mas malawak na programa ng gobyerno para gawing mas ligtas at mas epektibo ang pagbibigay ng benepisyo sa bawat miyembro ng SS. Ngayon, pumunta tayo sa katanungang ito na maaaring pinakaimportanteng bagay sa inyo.
Totoo bang maaaring ma-hold ang inyong pensyon dahil sa bagong patakaran na ito? Ang sagot ay oo at hindi. Depende sa sitwasyon. Huwag kayong matakot agad. Ang pensyon ninyo ay hindi basta-basta maha-hold ng SSS nang walang dahilan. Ngunit may mga partikular na sitwasyon kung saan maaaring maantala ang inyong pensyon. Lalo na kung hindi kayo nakapagsumite ng mga kinakailangang dokumento o hindi pa kayo nakapagsagawa ng inyong taunang patunay na buhay pa kayo. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit maaaring ma-hold maantala ang pensyon ay ang Annual Confirmation of Pensioners o kung tawagin ay ASO. Ito ay ang taunang proseso kung saan kailangan ng pensyado na patunayan sa SSS na buhay pa siya at patuloy na karapat-dapat na makatanggap ng pensyon. Dati, kailangan pang pumunta sa opisina ng SS para dito. Ngunit ngayon, mas madali na ito magagawa sa pamamagitan ng MSS Portal Online o sa pamamagitan ng mobile app ng SSS. Kung hindi ka nakakapagsagawa ng AOP sa itinakdang panahon, maaaring pansamantalang ma-hold ang inyong pensyon hanggang sa ma-verify ang inyong katayuan. Kaya naman napakahalagang huwag palampasin ang inyong EO. Bukod sa AOP, may isa pang bagay na dapat tandaan. Ngayong nagpalit na ang SSS sa sistema ng MySS Card bilang pangunahing paraan ng pagpapadala ng benepisyo. Kung hindi pa kayo nakaka-apply ng MySS Card at ang inyong lumang disbursement account ay hindi na updated sa sistema, maaaring makaranas kayo ng pagkaantala sa pagtanggap ng inyong pensyon. Hindi ibig sabihin nito na ninakaw ang inyong pera o hindi na kayo bibigyan. Ang inyong pensyon ay nandoon pa rin at ito ay sa inyo pa rin. Ang problema lang ay ang proseso ng pagpapadala ng pera sa inyong account. Kaya naman, napaka-importanting kumpletuhin ang lahat ng requirements ng SSS, lalo na ang mag-apply ng MySS Card kung hindi pa kayo nakakapag-submit ng application para doon. Para mag-apply ng MySS Card, ang proseso ay medyo simple. Una, kailangan ninyong mag-login sa inyong SSS online account sa website ng SS. Pangalawa, piliin ang partner bank na gusto ninyong i-link sa inyong may SSS card. Ang ilang mga partner bank ay may mga alok na account na walang minimum balance requirement, kaya hindi na kailangan pang mag-maintain ng malaking halaga ng pera. Pangatlo, kailangan ninyong i-verify ang inyong pagkakakilanlan sa pamamagitan ng PhilSys. Kaya siguraduhin na ang inyong PhilSys ID o Philippine National ID ay updated na at wasto ang impormasyon doon. Pagkatapos ng verification, ipapadala ng inyong partner bank ang inyong MySS card. Kapag natanggap na ito, maaari na ninyong gamitin ito para sa mga pagbili, ATM withdrawals at online na transaksyon. At ang pinakaimportanteng bagay, ang lahat ng inyong benepisyo mula sa SSS ay diretso na papasok sa account na nakalink doon. Ngayon, usap-usapan natin ang tungkol sa kung magkano ang magiging pensyon ninyo ngayong 2026. Ito naman ay magandang balita para sa lahat ng pensyado. Sa ilalim ng Pension Reform Program na sinimulan noong, mayroon ang unang tranche o unang bahagi ng pagtaas ng pensyon na naipatupad. Ngayong 2026, ang ikalawang tranche ay magsisimula sa Setyembre. Ibig sabihin, kung kayo ay nakakatanggap ng retirement pension or disability pension, ang inyong buwanang pensyon ay tataas ng DEM-to-PURPA. At kung kayo ay nakakatanggap ng survivor's pension bilang asawa o anak ng isang miyembro ng SSS na pumanaw na, ang inyong pensyon ay tataas ng YIMA-PORO. Para mas maunawaan ito, halimbawa lang kung ang inyong pensyon ngayon ay at 10,000 bawat buwan pagdating ng Disyembre 2026, ang inyong pensyon ay magiging PH-1,000. Malaking tulong ito lalo na ngayon na patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin, gamot, at iba pangailangan. Ang gobyerno ay nagpapakita ng tunay na pagmamalasakit sa ating mga nakatatanda at mga pensyado sa pamamagitan ng programang ito, at hindi pa ito titigil doon sa Setyembre 2027. Magkakaroon pa ng ikatlong tranche ng pagtaas, kaya sa loob ng 3 taon, ang kabuuang pagtaas sa retirement at disability pension ay magiging 303%, habang ang survivor's pension ay tataas ng 16% ng buo. Isa pang magandang balita ay ang tungkol sa mga senior citizen na iniinda ang pagiging mahirap at walang sapat na kita. Ang programa ng social pension para sa indigent senior citizens ay nagbibigay ng PH Bongo bawat buwan sa mga lolang at lolang walang ibang pensyon o regular na kita.
Meron silang sakit, mahina na ang katawan o wala silang pamilyang sumusuporta sa kanila. Ito ay pinamahalaan ng DSWD o Department of Social Welfare and Development. At ngayong 2026, tinatayang mahigit na milyong senior citizen ang nakikinabang sa programang ito sa buong Pilipinas. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang importanteng pagbabago, ang tungkol sa Annual Confirmation of Pensioners na mas madali na ngayon. Dati kailangan pang pumunta ng mga pensyado sa opisina ng SSS para patunayan na buhay pa sila at karapat-dapat na makatanggap ng pensyon. Para sa ating mga nakatatanda na mahirap lumakad o nakatira malayo sa lungsod, ito ay napakahirap na gawain. Ngunit ngayon, ang SSS ay nagpatupad na ng mas madaling paraan para magawa ito. Maaari na itong gawin online sa pamamagitan ng MSS Portal o sa pamamagitan ng SSS mobile app sa inyong telepono. Ang kailangan lang ay ang inyong SSS number, password ng inyong account, at sa ilang pagkakataon isang selfie o larawan para ma-verify ang inyong pagkakakilanlan gamit ang facial recognition technology. Para sa mga hindi sanay sa teknolohiya, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Ang SSS ay patuloy na nagbubukas ng mga bagong serbisyo sa mga probinsya at malalayong lugar para matulungan ang mga pinsado na hindi sanay sa internet o smartphone. Mayroon ding mga SSS kiosks sa mga barangay at mga mobile unit na pumupunta sa iba't ibang lugar para tulungan ang mga miyembro. And sa mga lugar na talagang malayo at mahirap abutin tulad ng mga isla sa Visayas at ilang lugar sa Mindanao, ang SSS ay nagtatrabaho para maabutan ang bawat isa. Pag-usapan naman natin ang kung paano nalalaman ng mga pensyado kung kailan darating ang kanilang pensyon. Ang SSS ay sumusunod sa isang sistema ng 2-batch o 2 grupo. Ang unang grupo ay makakatanggap ng pensyon sa pagitan ng ika-1 at ikaw ng buwan. Ang pangalawang grupo naman ay makakatanggap ng pensyon mula ika hanggang sa katapusan ng buwan. Ang grupong kabilang kayo ay depende sa inyong SS records at sa nakatakdang sistema ng SSCs. Para malaman ninyo kung kailan eksaktong darating ang inyong pensyon, maaari kayong mag-login sa inyong My SSS account online o sa pamamagitan ng app pag-ugnayan sa inyong partner bank. Mahalaga ring tandaan na kung ang takdang araw ng pagpapadala ng pensyon ay bumagsak sa isang pampubliko holiday o Sabado at Linggo, ang inyong pensyon ay maaaring mapadala ng mas maaga o antala ng 1 araw o 2 araw. Ito ay normal lang at hindi ibig sabihin na may problema sa inyong account. Halimbawa, kung ang Enero 1 ay pista opisyal at ito ang takdang araw ng pensyon para sa unang grupo, ang SSS ay madalas magpadala ng pensyon ng maaga tulad ng Disyembre 26, 27, 28 o 29 ng nakaraang buwan. Ang isa pang bagay na kailangan ninyong maalam ay ang tungkol sa mga Overseas Filipino Workers o OFWs na miyembro ng SS. Para sa inyo na nagtatrabaho sa ibaong dagat at nagbabayad ng SSS contributions, mayroon ding mga pagbabago na nakakaapekto sa inyo. Ang SSS ay nagbubukas ng mga bagong tanggapan sa ibang bansa at nagpapalakas ng kanilang serbisyo para sa mga OFW sa pamamagitan ng 12 POEA offices. Maaari na ding i-process online ang maraming transaksyon, kaya hindi na kailangan pang magbalik-balik sa Pilipinas para lang ayusin ang mga SSS documents. Bukod pa sa may SSS card at sa ACE-OFF, may isa pang bagong programa ang SSS para sa 2026 na talagang makakatulong sa maraming miyembro. Ang Microland Program, ito ay isang bagong uri ng pangungutang mula sa SSS na may mas maikling termin mulain hanggang araw lang. At ang interest rate ay 8% lamang bawat taon na katumbas ng 0.67% bawat buwan. Ito ay mas mura at mas ligtas kaysa sa pagpunta sa mga loan shark o sa mga mataas ang interest na money lenders. Ang layunin ng programang ito ay tulungan ang mga miyembro ng SSS na may panandaliang pangangailangan ng pera nang hindi nila kailangang pagbayaran ng malaking interest. Ang microprogram ay inaasahang magsisimula sa unang bahagi ng 2026. Mayroon ding emergency loan program ang SS na patuloy hanggang Disyembre 2026 para sa mga miyembro na naapektuhan ng mga kalamidad.
Kung kayo o ang inyong lugar ay nakaranas ng bagyo, baha, lindol o iba pang sakuna, maaari kayong mag-apply ng emergency loan mula sa SSS para makatulong sa inyong pangangailangan. Habang nagre-recover ang inyong buhay at kabuhayan, ito ay bahagi ng patuloy na pagmamalasakit ng SSS sa bawat miyembro nito sa mga panahon ng kahirapan. Ngayon, nais ko ring pag-usapan ang isang bagay na maaaring nakakalito sa marami ang tungkol sa mga kamakailang balita tungkol sa pagtaas ng edad ng retirement. May mga balita at usap-usapan na ang SSS ay nagpapatupad ng mga pagbabago sa edad ng retirement para sa mga miyembro. Ayon sa ilang pinagkukunan, may mga talakayan tungkol sa pagbabago ng paraan ng pagkuha ng full pension para sa mga miyembro na magre-retire. Ngunit ang opisyal na pahayag ng SSS ay nananatiling malinaw. Ang mga miyembro na nag-ambag ng hindi bababa sa 120 monthly contributions ay karapat-dapat makatanggap ng retirement pension. Ang pinakamababang edad para sa early retirement ay 16 taong gulang at ang regular na retirement ay sa edad na 65. Para sa mga miyembro ng GSI or Government Service Insurance System, may kaugnay na mga pagbabago rin. Ang isa sa pinakamagandang balita para sa mga naiwanan ng miyembro ng GSIS ay ang tungkol sa survivor's pension. Dati, may tinatawag na cap o limitasyon sa halaga ng survivor's pension na matatanggap ng mga biyuda o biyudo. Ngunit simula 2025, inalis na ang CP na yon. Ibig sabihin, ang mga naiwanan na asawa ng isang miyembro ng GSIS ay maaari na ngayong makatanggap ng buong poryento ng pensyon na karapatan nila ng walang anumang limitasyon. At kung magiging batas ang House Bill 7009 na kasalukuyang pinag-aaralan ng Kongreso, ang survivor's pension ay maaaring umabot pa sa 100% ng basic pension ng yumaong miyembro. Tungkol naman sa patakaran ng GSIS sa mga biuda o biudong nakakasama ng bagong kasintahan o kasama sa bahay, may pagbabago rin doon. Dati kapag nalaman ng GSIS na ang isang surviving spouse ay may bagong kasama na sa buhay kahit hindi pa sila legal na kasal, maaaring mapahinto ang kanilang survivor's pension. Ngayon, ang patakaran ay binago na. Ang survivor's pension ay hihinto lamang kung ang naiwanan ay legal na muling nagpakasal. Ang simpleng pakikisamahan o cohabitation ng walang kasal ay hindi na sapat na dahilan para ihinto ang pensyon. Ito ay isang makatarungan at makatao na pagbabago na tumutulong sa maraming pamilyang Pilipino. Ngayon, para sa ating mga manunood, nais ko ring palakasin ang inyong kaalaman tungkol sa kung ano ang mga dapat ninyong gawin agad para masiguro na walang maantala ang inyong pensyon. Una sa lahat, kung mayroon kayong MySS online account, siguraduhin na ito ay updated at gumagana pa rin. I-update ang inyong email address, cellphone number at iba pang contact information para lagi kayong makatatanggap ng mga notification at updates mula sa SSS. Pangalawa, mag-apply na ng MySS card kung hindi pa kayo nakakapag-submit ng application. Ito ang pinakamahalagang hakbang na kailangan ninyong gawin ngayon para masiguro na ang inyong mga benepisyo ay maayos na matatanggap sa ilalim ng bagong sistema. Pangatlo, huwag kalimutang gawin ang inyong ACOP o Annual Confirmation of Pensioners sa tamang panahon. Ang ASOP ay karaniwang ginagawa sa buwan ng inyong kaarawan. Ngunit mas maganda kung ikumpirma ninyo ito sa SSS or sa inyong SSS branch. Pang-apat, kung nakatira kayo malayo sa lungsod or wala kayong internet access, huwag mag-alinlang humingi ng tulong sa inyong pamilya sa barangay hall or sa mga opisina ng LGU para matulungan kayong gumawa ng inyong SSS transactions online. Ang SSS ay nagtatayo rin ng mga kiosk sa maraming barangay para matulungan ang mga miyembro na wala sa lungsod. Panglima, tandaan na ang SSS ay may opisyal na website at official app. At ang mga tawag o mensahe mula sa mga taong nagsasabing kinatawa ng SSS na hihilingin sa inyo ng inyong personal na impormasyon tulad ng password, OTP o PIN ng inyong account ay dapat ninyong balewalain.